Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, mga lutang habang lubog sa baha ang bansa. Eto na ang good news ni Rigo Duterte. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan ito mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto, ayan po mga lutang, ayan si Castro, lutang na naman po mga kababayan. Sabi niya po dito sa post po ng News 5, kaya po siguro nararanasan natin ito because of the calamities na sunod-sunod. Hindi po isa, sunod-sunod po yung nararanasan natin. Aray ko po. Anong akala mo sa taong bayan, no? Walang common sense at hindi malaman ni sunod-sunod talaga. Sabi nga sa komento, talagang parang sinumpa ang Pilipinas sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Yeah. Sunod-sunod pong bagyo di ba? Simula po nang ipinagmalaki niya yung flood control projects na 5,500 tapos na, di ba? Simula po nang ipinagmalaki niya yun, sunod-sunod po ang mga pumapasok na bagyo. Di ba? Sinumpa po ba ang bansa natin dahil sa ating presidente na sinungaling? Di ba? O kaya Castro, common sense na yan. Ano ba? Lutang ka na naman. Lutang na naman kayo. Well, anyway mga kabayan, kayo, may nag-comment po kanina sabi parang sinumpa daw ang bansa natin dahil sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa palagay niyo po ba? Kayo po kung kayo po ang tatanungin, ikaw na nanonood ngayon mga kababayan, talaga bang sinumpa tayo? Kasi makikita natin kung palitan po ang presidente, kung ganun pa rin po ang maranasan natin, di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang eto kanina i-share ko na po ito, pero i-share ko rin po ito ngayon kasi gusto ko pong i-point out kung saan manggagaling po itong 41 million, no? Kasi wala naman po ito sa GAA. Ito po yung balita mula sa balita mga kababayan. Office of the President approve sa 41 million pondo ng ICI hanggang sa katapusan ng 2025. Ang problema dito mga kababayan, saan po kukunin ang 41 million kung, di ba? Kung wala naman po ito sa ating GAA. Saan ito kukunin mga kababayan? Yun po yung tinatanong ng ating mga kababayan no? Papasweldoin daw yung ICI. Wala namang ginagawa. Wala namang resulta. Wala namang napapakulong na talagang may kasalanan, di ba? Yung investigasyon nila ngayon, nasa Davao po sila mga kababayan, no? So ayan, may 41 million sila. Sa Davao sila nag-umpisa ng kanilang investigasyon, nako po. Kailan pa maisa sa publiko yung yung investigasyon ng ICI sa flood control anomalies na ito, no? Maisa sa publiko na ba? Or hindi, ayaw nyo talagang isa publiko, no? Magbabayad po kami, di ba? Taong bayan magbabayad po ng 41 million para sa inyo. Tapos hindi nyo man lang kami pasisilipin sa mga investigasyong ginagawa ninyo. Nako po. Eto mga kabayan maliban po sa 41 million na ito, eto si President Bongbong Marcos Jr. magbibigay daw ng itong balita. Pakita ko na lang po malaking pondo ilalaan ni PBBM sa pagbago ng mga nasalanta. Nasalanta po ng ng bagyo. Okay? 1.307 trillion rehab fund inaprubahan. Yan mga kababayan, no? 1.3 trillion rehab fund para sa Cebu. Inaprubahan na po ni Pangulong Marcos ang pondo
para sa agarang pagbangon at rehabilitasyon. Ayan na. Po. Rehabilitasyon ng mga lugar na dinapa ng bagyong Tino ayon kay Undersecretary Claire Castro. Saan nyo naman kukunin niyang 1.307 trilyon? Wala rin sa GAA no? Magkano po bang yung calamity fund na yan, di ba? Trillion ba? Well, anyway, I'm not against, no? I'm not against dito po sa pagtulong ng national government dyan sa Cebu. But what I'm trying to point out, saan po nila kukunin yan 1.307 trillion? At magkano naman talaga? Magkano naman talaga ang mapupunta sa Cebu? Di ba? Kasi mga kabayan, ako duda ako kung matutupad ba ito. Di ba? Kasi biruin mo yung sa PhilHealth nga, di ba? Yung sa PhilHealth nga, isang buwan na simula nang sinabi niyang ibabalik. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na ibabalik. Eto pa kaya, napakalaki nito. 1.307 trillion. Di ba? Saan sila kukuha niyan? Yan po ang gusto kong i-point out. Kung yun yung sa PhilHealth, no, na 60 billion, di ba? Ibabalik di umano sa PhilHealth. Pero hanggang ngayon mga kababayan, sabi po sabi sa balita, hindi pa rin po na ibabalik sa PhilHealth. Tapos ngayon, eto, mangangako na naman, 1.307 trillion rehab fund papunta naman sa Cebu. Okay? Sabi nga pag-usapan na lang natin to pag nandyan na mga kababayan, di ba? Sabihin nyo na lang na naibigay na po namin di ba? Pagtapos na. Mahirap ang ganitong mga kasi alam naman po natin ng presidente. Pag nagsalita yan, halos kabaliktaran ang mga nangyayari. Di ba? Parang ang hirap paniwalaan mga kababayan. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin to. Sa wakas, shock sila dito, kapapasok lang. Matutuwa mga DDS dito. Baka palakpakan po natin to. Tatay Digong update. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Bigyan natin ang reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by Inday in the Netherlands. Good news po ito. Tuwang-tuwa si Tatay Digong, high moral sa pangyayaring ito. In-interview itong isa sa mga apo niya, anak ata ito ni Congressman Pulong Duterte. I'm not sure sa pangalan niya, Rigo ba? Nagbisita kay Tatay Digong at may ibinalita siya kay Tatay Digong yung nangyayari sa ASEAN. Tuwang-tuwa daw si Tatay Digong sa na-i-plus na pictures niya doon sa ASEAN na supalpal na paya si PBBM. Okay, pakinggan natin. Storya lang ako gi-share siya kung tungkol sa ASEAN ang mga picture niya ni Kawas. Yung usapan. Katawa. Katawa siya. Lagi mong pinapasayan siya ka araw-araw. May bunit na si tatay siya. Okay. Bonit. Storya lang ako gi-share siya kung tungkol sa ASEAN ang mga picture niya ni Kawas. Lagi yung usapan. Katawa. Lagi mong pinapasayan siya ka araw-araw. May bunit na si tatay siya. Okay. Okay, so napakaganda itong ginagawa ng Duterte family, palaging may member sa pamilya nila na nakatutok nandyan palagi sa Netherlands, The Hague, para salinsinan sila sa pagbisita. So, ibig sabihin, hindi masyadong malungkot si Tatay Digong kasi nga,
kung hindi man araw-araw, at least hindi masiro ang dalaw niya sa isang linggo. So, dito mo makikita kung gaano kasolid na pamilya itong Duterte family. Kasi kung ganyan sila kalakas sa kanilang pamilya, yung pagmamahalan nila, mag-translate yan sa buong bansa. Kung, tingnan mo, di ba ang tawag natin sa kanya, tatay. I don't know kung sino ang nagsimula ng tawag sa kanya na tatay. And, tinood, totoo, na nung presidente siya is talagang he served as father of the Filipino nation. Kaya ko, sumabay na rin ako sa tawag sa kanya na Tatay Digong. So, kung tinatawag po nating Tatay Digong si former President Duterte, ano naman kaya may tatawag natin dito? Ito. Ano naman kaya ang may tatawag natin dito? Mahirap tawaging tatay ito, mga kaubayan. Mahirap din tawaging kuya. Nako. Ano bang dapat may tawag natin dito, ha? Uncle, hindi rin pwede, eh. Ha? Tropa? A na lang, A. Naka po. He's a family man. The best president we ever had. The best father. Kaya, kahit hindi natin kadugo o kamag-anak, maraming Pilipino ngayon na sumusuporta sa kanila na they consider him as the father of the Filipino nation. So, yan. Ganyan po kasulid ang pamilyang Duterte, mapagmahal sa isa't isa. Okay, so, ayan. Balita. Nako, I'm sure na yung spirito niya, nung nalaman niya yung ganon. Pero kahit nga ako, halos hindi ako makapaniwala na what? Sabi ko, dapat sana ang iplinas doon si BBM. Kasi nga, yung okasyon is, umakyat siya sa stage para i-turn over na sa kanya ang chairmanship ng ASEAN Summit 2026. Oh, bakit? I don't know anong naisip nitong host, taga Malaysia. Bakit nila naisipan na ang ipakitang litrato ay si PRR? I don't know kung natanong na ba ng mga mainstream media reporters kay Auntie Claire, ano kaya ang isasagot? Anong isasagot ni Auntie Claire pag tanungin niya, bakit? Anong reaksyon ng Pangulo sa nangyari na hindi picture niya ang ipinakita kundi si... Baka sabihin ni Auntie Claire, no big deal yan, picture lang yan eh. 'Di ba? Pero yung 'di ba, yung moral mo, 'di ba? Yung pagkakakilala sa iyo, 'di ba? Pagkakakilanlan sa iyo, 'di ba? Yung respeto sa iyo. Kasi it's a form of disrespect, mga kabayan, kung baga titingnan natin, 'di ba? It's a form of disrespect na ikaw yung nandoon tapos iba yung ipa-flash, 'di ba? Oh. Ibig sabihin, mas nirerespeto nila yung nandoon sa ipina-flash nila kaysa sa personal na nandyan, na nakikipagkamay, no? Na nagsasalita mismo yung presidente na si President Bongbong Marcos Jr. Mas mahal pa rin nila, mas nire-respeto si former President Duterte. Ayan mga kaubayan, no? PRRD. Baliwala yan sa Pangulo. Hindi niya iniintindihan, bastang ang kanya trabaho lang at tinanggap lang yung chairmanship. Yung litrato na yun, it does not mean anything. Ganon yung nakikita kong irason ni Auntie Claire pag tanongin siya. But to me and to millions of Filipinos, correct. nakakatuwa po. It means ASEAN or Malaysia for that matter, nandun pa rin yung respeto nila, yung tiwala nila
yung whatsoever, they recognize Tatay Digong as a real leader of the Filipino nation. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nakakatuwa po. Alam ng mga different countries, lalo na itong ASEAN, kung ano talaga ang nagawa ni Tatay Digong nung panahon niya. Yung kultura natin ng mga Asian, na basta yung may edad na, example, 80 years old na si Tatay Digong, we put so much value and respect to our elders. Hindi natin pababayaan ang ating mga lolo, lola, mga ganyan. Iba ang ginawa ng administrasyong ito. 80 years old na, kinidnap, pinakulong pa doon sa just because of politics. I'm sure itong mga ordinaryong tao nga sa may nabasa kong comments nung March pa ito, anong kasagsagan yung mayroong OFW sa Qatar, Doha, Qatar, yes. Sabi niya, nakakaya. Hiyang-hiya ako sa aking mga katrabaho dito sa Qatar dahil ang mga katrabaho kong taga-ibang lahi, sinisingil na lang ako para bang nagagalit. Yung mga ibang lahi, what did you do to your president? He's a good president. Why did So yan mga kabayan, totoo po yung sinasabi na yan. No? Yung mga OFW natin, apektado po dyan mga kabayan kasi sila po. No, ang yung parang they represent the Philippines, no? O kung ganyan po ang ginawa ng ating presidente, ganun rin po ang pagtingin nila sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya nakakahiya po itong ginawa nila mga kabayan kay former President Duterte. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.